Grabe talaga mga ka-blessings, umani ng matinding reaksyon ang pagbisita ni Ferdinand Marcos Jr. sa Parañaque City matapos niyang pangunahan ang pamamahagi ng bigas, financial assistance at mga programang pangkabuhayan para sa mga barangay. Sa gitna ng krisis sa Middle East, tiniyak ng Pangulo na direktang makarating sa masa ang tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng Rice Assistance, Socio-Civic Projects Fund, SCPF, at pamamahagi ng motorized food carts para sa kabuhayan ng mga komunidad. Pinasok ko yung orientation ninyo. Sandali lang. Ay, please, sit down muna. Good afternoon sa ating mga presidential scholar. Yun na ngayon ang tawag sa inyo. You are the presidential scholars. Dahil nga dito sa aming programa na binibigyan namin ng pondo ang barangay with, yes, yun lamang ang hiningi namin sa mga barangay officials ay doon sa perang binigay ng national government sa kanila, ay tigda 200,000, ang 100,000 doon ay gagamitin para tulungan ang mga scholars. Tig 20,000. So, bawat barangay, 5 ang magiging scholar. Kaya at sinabi namin, sana mamili kayo yung mga magtatapos na pero baka hindi makatapos dahil kulang sa pambayad, kulang sa kung ano man na kailangan natin tulungan para naman ay makatapos na at merong masabi natin may magandang pinag-aralan ang ating mga kabataan. So yun ang aming programa, that's part of the bawat barangay ay makikinabang na programa. And ito lagi ko namang sinasabi na dapat sana mapakinabangan ninyo na mabuti itong tulong na ang binibigay sa inyo ng pamahalaan para yun na nga, makatapos na kayo at yung pinag-aralan ninyo ay magagamit ninyo yan para pagandahin ng inyong mga buhay, para pagandahin ang buhay ng mga pamilya ninyo pagdating nga naman ng panahon. Napakahalaga na para sa akin, napakahalaga ng ating mga kabataan ay may magandang training at meron ng magandang edukasyon. Dahil, siyempre, hindi lang naman darating ang panahon na kayo na ang tinitignan at ng taong bayan na kayo ang mamumuno ng kung ano man, kung sa gobyerno, sa negosyo, kung ano man. At kayo na ang magpapatakbo, kayo na ang magmamando dito sa kabuhayan natin dito sa Pilipinas. Para naman maganda ang magiging resulta niyan, kailangan magandang training na pinagdaanan ninyo. Kaya at lagi kong sinasabi sa ating mga scholar, gamitin nyo na mabuti itong panahon na ito, na mag-aral kayo, magsipag kayo sa pag-aaral, at kung ano man ang matutunan ninyo, yan ay isang kayamanan na nasa sa inyo na yan. Kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, wala nang makakakuha niyan, makakaagaw niyan. Hindi ito yung kaalaman ninyo, hindi nalulusaw yan, nadadagdagan lang yan. Kaya't ito ay kayamanan na gagamitin ninyo para maging mas maayos ang mga buhay ninyo. And yun ang aming contribution para sa ating mga kabataan. Ginagawa namin ito sa buong Pilipinas. Ang barangay sa Pilipinas, mga 42,000 plus. So, tigli-5, lampas-lampas sa 200,000 na magiging presidential scholar. Kaya nakakatuwa. Kung ganun talaga ang matutulungan natin na makapagtapos, ay napakalaking bagay yun. Nandyan na, you're the future leaders of our country. You are the future leaders of our economy. It will be up to you. Not solo, huwag kayong magulat. Bago akala ninyo, matagal pa yan. Before you know it, nandyan na yung panahon at kailangan kayo na ang humawak
you hold the reins of power. You are the one who will be making the decisions. So, I hope that let us make sure that you're ready. Paghandaan ninyo na mabuti pagdating ng araw at may pagmamalaki namin na kahit papano na ito nakatulong kami sa pag-aaral ng ating mga kabataan na naging mga leader na nagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Sige, pagbutihan ninyo. Good luck sa inyo lahat. Salamat po, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay ating natutunghayan ang pamamahagi ng mga bigas sa bawat pamilya dito sa Parañaque City. Ito ay isinisagawa bilang bahagi ng pinalawak na implementasyon ng Local Government Support Fund o LGSF sa buong bansa na naglalayong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa bawat komunidad. Ngayon ay ating nasasaksihan na pinangunahan ng ating mahal na Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ating mga beneficiary. Maraming salamat po, mahal na Pangulo! Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong maupo. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayon para Bawat bayan, makikinabang, Parañaque City! Para sa panimulang bahagi ng ating programa, tinatawag po natin ang punlungsod ng Parañaque. Mayor Edwin L. Olivares para sa kanyang pambungad na talumpati.
Sa ngalan po ng lungsod ng Parañaque, sa ngalan po ng aming pong mahal na Congressman Eric Olivares, Congressman Brian Yamsuan, ang aming Vice Mayor, Benjo Bernabe, sa lahat po ng ating mga konsyal, sa lahat po ng ating mga kapitan, barangay official, sa lahat po ng ating homeowners, presidente ng Parañaque, we would like to welcome ang ating pinakamamahal na Pangulo ng lungsod ng Parañaque. Andito po siya, ipinakikilala po natin, Our Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po, Mayor Edwin Olivares. At sa puntong ito, ating pong inayayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Social Civic Project Fund o SCPF Financial Assistance na may kabuang halaga ng 3.2 million pesos kung saan may tig 200,000 pesos ang bawat barangay. Inaanyahan po natin ang ating representante ng unang distrito, Congressman Eric Olivares and Congressman Brian Yamsuan, ay ito ay sinasagawa bilang bahagi ng pinalawak na implementation ng Local Government Support Fund. And of course, Upang tanggapin ang cheque, tinatawagan po natin si Mayor Edwin Olivares kasama ang ABC President Noel Aplos na maraming salamat po, mahal na Pangulo. ngayon naman po, ating pakinggan ang mensahe ng ating Pangulo. Mga kababayan, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyo lahat. Napakainit naman ng inyong salubong. Sinasabayan nyo yung panahon na mainit ang panahon. Mas mainit pang salubong na ibinigay ninyo sa akin. Salamat po. At magandang hapon po sa inyo lahat. At ako po'y natutuwa na nagkataon uli ako na makabalik at makasama kayong lahat. At ang sadya ko po rito ay kaya po ako napunta. Iniikot ko po ang iba't ibang bayan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kung hindi sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Dahil po tinitignan po natin kung maayos ang naging pagbigay natin ng ating mga tulong para sa ating mga kababayan. Ito ay ginawa po namin sa pamamagitan ng tinatawag unang-una. May dalawang programa po yan. Yung unang programa ay ginamit po namin yung pondo na tinatawag na Local Government Support Fund. Ito po ay pondo na itinatabi ng national government at binibigay dapat para pantulong sa mga local government. Yun lamang, nung ako'y naging gobernador po kasi ako ng Ilocos Norte, nung gobernador ako, nababalitaan ko itong LGSF. Ngunit ni minsan, hindi ko pa nakita na meron nanggaling sa national government, nanggaling sa Local Government Support Fund. Kaya hindi ko malaman kung paano nangyari. At siguro nagagamit yung pondo sa ibang bagay. Kaya nung ako'y umupo na bilang Pangulo, ay kako, ito na ang pagkakataon ko na gawing talagang support fund itong pondo na ito para sa ating mga local government. Dahil po, ganito po ang aking pag-iisip, ay pagka ang national government lamang ang gumagalaw, kahit napakaganda ang programa, kahit napakarami ang tulong na dinadala natin, kahit napakagandang serbisyo na aming naiisip sa national government, kung hindi po gumalaw ng mabuti at hindi magandang ugnayan ng national at saka ng lokal, ay hindi po masyadong mararamdaman ng taong bayan. Yang tulong na yan, yang mga serbisyo na yan. Kaya naman sabi ko, sanay naman ako sa lokal, na alam ko naman ang patakbo sa lokal dahil marami po ako natutunan nung gobernador ako kung paano talaga. Dahil kung minsan, yung pag-iisip pagka nasa national na,
nakakalimutan nila kung ano ba yung talagang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Ngunit, mga local government official, imposible dahil araw-araw nila kaharap ang taong bayan. Kaya alam na alam nilang lahat kung ano ang pangangailangan. At lagi ko nga po sinasabi sa mga kasamahan ko, nung nasa Senado ko, nung congressman ako, ako sa kanila, makinig tayo sa local government. Kasi kung minsan, yung mga panukala ninyo, napakagandang basahin sa papel. Pero subukan ninyo kung gawin sa local yan, walang mangyayari dyan. Kaya pag-aralan natin na mabuti, magtanong tayo sa mga local government officials. Dahil, ang naging karanasan ko, ang local government official, siyempre magsasabi yan, ito yung problema sa amin, ito yung problema sa amin, ito yung pangangailangan namin. Ngunit, kadalasan, kasama doon sa pagbigay ng problema, paglista ng problema, ay may kasama ring solusyon. Doon sa amin, may ganito, basta't maglagay tayo ng kalsada dyan, maayos na yung problema dyan. Basta maggumawa tayo ng livelihood, meron na tayong, marami na tayong matutulungan. Lahat po yan, nakita ko at naranasan ko nung governor ako. Kaya nung nandito na ako, naging pangulo na ako, bakit tayo nag-aantay pa na national government lang ang gumagalaw? Alam naman po natin, ang katotohanan dito, yung national government, kung kami lang ang gumagalaw, may kabagalan. Dahil mga layo ng panggagalingan ng kung ano man ang gagawin. Daming kailangan na papeles, ang haba-haba, pipila kayo ng mahaba. At napakatagal. At mawawalan yung mga estudyante di makapasok ng 1-2 araw para ayusin lang ang mga papeles. Yung mga iba kailangan mag-leave sa kanilang mga trabaho. Kaya naman sabi ko, andyan na ang local government. Nandyan na sila. Naka-ready na sila. Ba't di natin ibigay sa kanila at sila nang bahala? At total, kung gagawa kaming lalistahan ng mga sasabihin natin, sino sa lugar na ito, sino ang mga nangangailangan? Mahirap, madami kaming gagawin. Magpapasurvey pa kami, magpapapunta pa kami ng tao. Ako sabi ko, bakit pa natin gagawin yun? Lahat ng local government officials, nasa kanila na lahat yan. Alam na nila yan. Araw-araw nilang tinitignan yan. Kaya't yung mga listahan po ng mga nangangailangan ng tulong na galing sa pamahalaan ay sa mga local government officials nyo po aming kinuhayang. Kaya dito sa LGSF, ang hiningi lang po namin, siyempre meron isang bahagi lang naman, sabi namin, magbigay tayo ng bigas para nakakatiyak tayo ng yung mga medyo nahihirapan na ipakain ng kanilang pamilya, ay meron naman tayong pangtiyak na kahit papano, meron silang ipapakain, meron silang kakainin, meron silang ipapakain. Nung ako'y bagong upo, nagpapa-interview po ako, at na isang tanong ng isang reporter sa akin, tanong niya, ano ba talaga ang layunin mo habang mo yung maging pangulo ka? Ang talagang pangarap ko ay masabi natin na inayos na natin ang problema para wala nang gutom sa Pilipinas. Kaya po namin sinusubukan gawin ito, sinimulaan natin ito upang kahit hindi natin maabot ang bawat isa na nangangailangan, ay marami po tayong matutulungan. Kaya po, ito po, magdidistribute po ang national government sa tulong ng local government. Magdidistribute po tayo ng itong mga sako sa tigsa 10 kilo na sako ng bigas. At para naman makatiyak nga na may makain. At wag po kayong mag-alala. Ito pong pagbigay ng bigas na ito, hindi po ito minsanan. Gagawin po namin ito 6 na beses bawat taon. Kaya't bawat 2 buwan, meron pong 10 kilo ng bigas sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng hindi nakakatiyak na maipakain ang kanilang sarili, ang kanilang mga pamilya. Yun po, ang isang bahagi po ng programa natin. At binigyan po natin yung LGSF po natin, ang binigay natin dyan para lahat ng probinsya natin, lahat ng mga lungsod, lahat ng bayan.
Sila po ang humahawak ng pondo yan. Sila po ang nakikipag-ugnayan sa national government upang maiparating ng mabilis ang ganitong klaseng tulong sa ating mga kababayan. At alam niyo po, kung hindi po namin ginawa ito, baka ilang buwan pa bago nyo makita ito. Kaya't mabuti na nagkasundo at nagkakasundo ang local at saka national government nang sa ganun mabilis ang pagbaba ng tulong, mabilis ang pagbaba ng tulong sa mga nangangailangan. At alam niyo naman po, yan ang trabaho namin bilang public servant, bilang nagsiservisyo sa publiko, ay alalayan kayo at matiyak na matulungan kayo at matulungan lahat ng nangangailangan. Isa lang pong programa yun. Meron pang isa. Yun naman po ay meron pong isa pa kaming nakita na pondo. Tawag is Socio-Civic Programs Fund. Ito po ang aming ginamit na pondo para naman makapagbigay kami sa ating mga barangay. At ito pong programa namin ginawa ay lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay bibigyan po natin ng 200,000 piso para may magamit ang mga barangay officials para tumulong sa ating mga kababayan, sa kanilang mga constituent. Ang hiningi lang namin sa mga barangay official, dahil 200,000 ang hawak ngayon nila, doon sa 200,000, 100,000 ron ay dapat gamitin para sa scholarship, para tulungan ang aming ngayong tinatawag na presidential scholar. At ang bigayan po dyan ay 20,000 bawat scholar. At ang lalabas dyan, lima ang magiging presidential scholar sa bawat barangay. Ito po ay napaka-importante, napakahalaga po sa aking palagay ang aming ginagawa na ganito. Dahil po, kung tutuusin po ninyo, ay yun ang kagaya ng sinasabi ko. Napuntahan ko yung orientation ng mga scholars kanina dyan sa kabila. At yan ang sinasabi ko sa kanila. Hindi natatagal ng panahon. Kayo na ang mamumuno. Kayo na ang magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya't kailangan meron kayong pinag-aralan, meron kayong marurunong na kayo, mga sanay na kayo, para pagdating ng oras at ang mga tao, ang ating mga kababayan, ang taong bayan, sa inyo na nakatingin, alam ninyo ang gagawin, alam ninyo kung paano ayusin ang mga iba't ibang problemang hinaharap ng bawat isang Pilipino. Kaya yan ang aming nakikita na isang malaking tulong dahil pagka may isa nakapagtapos, yun din ang aming hiningi sa ating mga barangay officials. Sana yung pipiliin ng mga scholar ay yung mga malapit na magtapos, pero mukhang baka hindi kayang magtapos dahil kulang sa pambayad, kulang sa pangangailangan. Yun ang mga dapat natin tulungan para naman ay sila makapagtapos, maging maganda ang kanilang magiging kabuhayan. Yan po, at yung natira po, baka nagtatanong po kayo, yung natira pong 100,000, ay kayo nang bahala doon. Dahil kagaya ng nasabi ko, ang mga barangay officials, kayong nakakaalam kung ano ba talaga ang pangangailangan. Kayong nakakaalam kung paano gawan ng paraan, paano ayusin ang problema na naranasan ninyo sa inyong mga barangay. Kaya yan po ang aming binubuo na programa. Ito po ay upang lagi natin iniisip po na para paano pa ang magagawa ng pamahalaan. Yan lang naman ang trabaho namin, tulungan ng mga nangangailangan. Pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. At kahit paano, sana ay makapagdala ng kaunting ginhawa sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ngayon. Dahil siguro naman, alam ninyo, nagkagera sa gitnang silangan at ang naging epekto nito ay nagtaas ang presyo ng langis. Alam naman po natin na pag nagtaas ang presyo ng langis, lahat ng bilihin ay tumataas din. Ay kaya naman,
Nataon po, hindi po namin ginawa itong programa dahil doon. Naisip na po namin ito bago pa nagkagera. Ngunit, mabuti na lang. At kahit na may pangyayaring ganyan, yung gera nga sa gitnang silangan, kahit na may pangyayaring ganyan, ay meron na tayong programang ganito upang tulungan ang ating mga kababayan. Kaya po, at isa pa po, sasabihin ko po sa ating mga local officials, pagandahin ninyo ang patakbo nitong programang ito. Dahil kung talagang nakita natin na matagumpay ang programang ito, pupuntahan natin mga congressman natin at sasabihin na dagdagan na ninyo sa susunod na taon ang pondo para rito para mas marami pa kaming magagawa, para mas marami pa tayong matutulungan. Kaya po, asahan po ninyo, wag niyong iniisip na ang pamahalaan nagpapasikat lamang at nagpapapogi. Hindi po 'yan ang aming trabaho. Ang aming trabaho po ay tulungan kayo kung kayo'y nangangailangan ng tulong at maghanap ng iba't ibang paraan at kung kahit na anong nakaya namin gawin ay gagawin namin. At hindi lang po namin sinasabi sa inyo, ganito ang gagawin namin, ganyan ang gagawin namin. Kami po ay nakikinig din sa inyo at kailangan alam namin kung ano ba talaga ang naiisip ninyo, kung ano ba talaga ang mga prioridad ninyo para alam namin ang gagawin namin at asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay nandito, nasa tabi ninyo at ginagawa po namin lahat ng aming kayang gawin upang pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan, upang pagandahin ang Pilipinas. At yan ang ating pangarap para sa ating lahat. At sana naman, sa pag tumagal na ang panahon, makikita natin na hindi lamang yung pang-araw-araw na buhay ang nagbago, kung hindi ang takbo ng buong Pilipinas, ng inyong lungsod, ng inyong probinsya, ng inyong bansa. Kaya po, asahan po ninyo, nandito po kami, lagi po nag-iisip upang paano kayo tulungan, nakikinig sa inyong mga hinain at gumagawa ng kahit na anong paraan upang kayo'y matulungan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ang serbisyo ng gobyerno sa tao. At ang wag ang tao ang pupunta sa gobyerno, kundi ibaba ang serbisyo ng gobyerno sa tao. Ako po ay nagpapasalamat ng taong puso sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung pagpunta niya po nyo, malaking bagay na po sa amin, na maramdaman po namin na nandyan po kayo lagi. Maraming salamat din po sa pinansyal, bigas na naibibigay nyo. Maraming salamat po. Bilang iskolar ng bayan, malaking tulong po siya dahil kami po ay third year na at patapos na rin po kami, kaunti na lamang. Kami po ay nag-i-start ng gumawa ng thesis. So sa pamamagitan po ng Presidential Scholar, malaki pong tulong ito dahil hindi lang po para sa akin ito, kundi para na rin sa mga kasama ko sa aking grupo na matulungan ko po sila na hindi na masyadong maglabas ng malaking pera dahil mabigat po ang thesis. Tapos po yung sa, gaya po ng kanina, yung sa transportation po namin, makakatulong na rin po ako. Yung mga binababang programa ng ating mahal na Pangulo, through barangay level, ma-implement ng maayos. Katulad nung 100,000 na makatutulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante. Actually, yung isang estudyante kong nirecommend, ang bisyo niya pagka nakatapos siya ng pag-aaral, hindi yung ordinaryong tutulong ako sa pamilya, hindi eh. Sabi niya, Tito Mar, pag ako nakatapos, ako magpapaaral sa susunod kong kapatid. So, dalawa na sila, di ba? So, magtutulong-tulong. So, yung chain reaction, nakita mo, no? Tulong ng gobyerno yun. Kaya maraming salamat kay Mr. President. Kaya ang Federation po, ang buong Parañaque, nagpapasalamat po ng buong puso sa ating mahal na Pangulo at sa aming mayor na si Edwin Olivares. Sa fuel subsidy po, napakalaking bagay po ng nagawa. Malaki po yung naiuwi po namin sa aming mga pamilya. Gawa po nung hindi na po nababawasan yung kita namin, wala po nung nagkaroon po ng gas subsidy. At dito naman po sa binigay ng mahal na Pangulo nating bigas, malaking bagay po sa amin ito. Malaking tulong po sa pamilya, hindi na po manggagaling sa pawis namin yung pambibili at binigay na po sa amin ng pamahalaan.